Good good afternoon po. Good afternoon po ba? Afternoon na nga. Good afternoon sa bawat abutin ng aral po na ito. Doctor of Ministry na kurso, no po. Our subject, Man, His Nature, and Destiny. So, in connection to destiny ng tao, no po. Roman number 8 po tayo. Pag-usapan po natin yung tinatawag na judgment to come. Hatol na parating. Ano po? Sige, tayo po muna ay manalangin. Sige, Pastor Nards, buksan niyo sa prayer. Maraming salamat po, Panginoon, sa napakalaking pribilehiyo na kami ay patuloy na nag-aaral, nagpapalalim sa iyong salita upang kami ay maging pakinabang sa mga taong hindi ko na nakilala sa iyo. Gamitin mo po kaming instrumento upang sa aming mga pinag-aaralan ito ay magamit sa kanila upang sila ay tumanggap sa iyo, kilalanin ka, ikaw ang Diyos na namatay sa krus ng Kalbaryo. Panginoon, maraming salamat sa buhay na aming dalagig Professor, Dr. D.C. Roque, Panginoon, sa patuloy ng pagtuturo sa bawat sa amin naman. Huwag ikaw, Diyos, tulungan mo po kami na maging marunong, maging bihasa, Panginoon, sa pag-aayag ng mga salita ng kaligtasan para sa iyong pagkakas, sa iyong programa. Kasama at dalayo mo sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Sabi po ng Acts 24:25, and as he reasoned of righteousness, temperance, and judgment to come, Felix trembled. So, Tagalog nga po, pakibasa Acts 24:25. Tagalog po. Yes. At samantalang siya ay nagsasalaysay tungkol sa katwiran at sa sariling pagpipigil at sa paghuhukom na darating ay nangilabot si Felix. Nangilabot siya, no? Sumagot, ngayon humayok ka at pagkakaroon ko ng kaukulang panahon ay ipatatawag kita. Okay, so sabi nga doon, ano, and as he reasoned of righteousness, habang pinapaliwanag ang katuwiran, ang temperance, at saka yung tinatawag na hatol na darating o parating. Ano naramdaman ni Felix? Takot siya. No? Bakit kaya siya natakot? Kasi hindi siya handa. Hindi siya handa. Diba? Hindi pa nakapaganda. Unprepared siya, no? So, sabi nga, judgment to come is stated in the scripture to be one of the first principles of its doctrine. So, yan po ay kasama sa mga first principles, no? Is stated in Hebrew chapter 6, verse 1 and verse 2. So, sabi nga, we live in a day, however, when this fact is held in general disregard and often made light of. So, listen to the average jukebox and you are up to hear a humorous number by a nightclub singer entitled, "There's a big day coming," or "Get ready for the judgment day." So, few men tremble as Felix did at the thought of judgment to come, probably because few men preach it as Paul did. So, yan po yung naramdaman ni Felix, ano? Amen. Sabi nga, ito pong tinatawag na subject ng paghuhukom na parating, Amen. paghatol na parating. Ito po ay isa po sa mga pangunahing katuruan Yes. ng Biblia. Nababasa po natin yan, Hebreo, Kapitulo 6. At sa panahon daw po natin, nabubuhay daw po tayo, sabi rin ng we live in a day when this fact is held in general disregard. No? Yun ang nakakalungkot, Para bagang marami mga tao na baliwala Wala lang.
Pinabaliwala itong mga bagay na ito. Na hindi nila alam na mayroong paparating na paghatol talaga. Amen. Di ba? Na kapag ang tao ay namatay, mayroon pong tinatawag na paghatol. Amen. So, sabi nga ay, often made light of it. Katulad daw po sa mga karamihan po ng mga jukebox, ano? Ano po yung mga kanta na ito? Alam nyo ba to? Sa mga nightclub, ng mga singer. It's a big day. Oo. Anong tono nito? Alam nyo ba to, Pastor Nards? Punong pagsanto. There's a big day Big 3 days. coming. Oo. Kinakanta nila pero hindi nila alam ang mensahe. Naintindihan ng mga. Hindi nila naintindihan, ano? So, o kaya kung naintindihan man, natatakot na sila. Ito, meron no? Oo. Human tremble as Oo. Felix did. Kaya nga eh. Marinig. Siguro. Few men tremble as Felix did, ano? Pagka pinag-uusapan yung hatol na parating, hindi kasi alam na sangkatauhan. Pag na ang tao ay namatay na wala kay Kristo, may hatol talagang parating. Wawa. Kawawa po, kahindik-hindik po ang kalalagayan ng mga tao mamamatay na walang Kristo sa kanilang mga puso. Kaya dapat po hanggat buhay po tayo, hanggat malakas po tayo, suko na po natin po mga sarili sa Panginoon. At sa manual nga natin, sabi nga pagbasa nga Pastor Joel, yung paragraph number 2. Even believers calling understand what's the message of grace, or thinking of God only as a being of infinite God, who gave His Son to die for man, forgetting that it was His dead justice that demanded so terrible a price for sin, that the flames of the lake of fire, or but the expression of His righteousness in indignation of man's rejection of His loving grace. Believers are also calling to put the marriage as possible construction and those passages which lead to the coming judgment of the Canada as Christians, as though it were nothing more than a very glorious handing out of the words at the close of thy times. Okay, ano sinasabi diyan? Pastor? Sabi nito kahit ron yung mga mananampalataya ay napupula ng bibigo na intindihin, ginawain yung sinasabi dakilang mensahe ng grasya. At madalas, inisip nilang ng Diyos ay isang nilikha na infinite na pagdating sa pag-ibig na nagbigay ng kanyang anak para mamatay sa mga tao forgetting that it was His very justice. Okay. Okay. Nanalo rin, meron tinatawag na nagdidiman rin siya ng justice. So, dun sa terrible price ng kasalanan sa lawang na dalipulatang lawang ng impyerno po. So, dito po, no, sabi nga, maging yung mga ibang mananampalataya, what happened to them? They were failed to understand, no? Yung lalim, no? Ang pagkaunawa sa liwanag na salita ng Diyos. Na kasi yung iba, yung lalo na yung mga doctrine of grace, ano? Biyaya. Oh. Tapos yung iba, sabi nila, tama yon, God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. Dahil nga mahal ng Diyos ang tao, ibinigay niya kanyang bugtong na anak, di ba? O ang bugtong na anak naman, ibinigay niya yung kanyang buhay, kanyang sarili doon sa krus ng Kalbaryo para magdamo ng kaligtasan ng sangkatauhan. Pero, hindi natin naintindihan na merong isang aspeto ang Diyos. Amen. Na hindi lamang po ang Diyos ay pag-ibig, but ang Diyos po ay makatuwiran. Amen. God is just. Amen. Diba? Makatarungan ang Diyos. Yes. Kaya hindi dapat baliwalain o abusuhin ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Amen. Diba? Yes. Yung mga Kristiyano, sabi lalo na yung iba, no? Biyaya ligtas ako. Once saved, always saved. Kaya kahit mamatay ako, di ba? Na gumagawa ng kasalanan, nag-e-enjoy ng kasalanan, wala, hindi na ako hahatulan.
Good afternoon po. Ligtas pa rin. Oo, ligtas pa rin eh. Sabi nga na, there is now no condemnation eh. Those who are in Christ. Wala na raw paghatol. Oo. Ang sabi po ng sumunod na mga pangungusap doon, those who walk not in the flesh, but walk in the Spirit. Amen? So, hindi po natin dapat abusuhin. Opo, ang Diyos po ay pag-ibig. Mahal ng Diyos sa sangkatauhan. No? Kaya, dahil nga sa pagmamahal ng Diyos, ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak. So, pahalagahan po natin ang pag-ibig ng Panginoon. So, meron bang Kristiyano na mapupunta na impyerno? Meron? Hindi nagpapahalaga sa pag-ibig ng Diyos. Oh. Hindi seryoso. Meron ba? Yung ano? Yung Maabuso. mga Kristiyano sa nguso. Namuso. Oo. Okay. The God, God the Supreme Judge. Page 62 po tayo. Supreme Judge. Ang Diyos daw po, no? Talagang makatarungang hukom. Amen. Amen? Ang Diyos. Patas siya pag humatol. Tama ba? Yes. Yung may kasalanan talagang magdurusa. Hindi katulad yung hukuman ng tao. Tama ba? Yung hukuman ng tao, may mga nakulong na walang kasalanan. Marami nakulong na walang kasalanan. Di ba? Pero sa hukuman ng Diyos, ayan, matuwid ang hatol. Amen. Hindi ka pwede mga tuwiran dyan. Sabi nga, that God is, among other things, the great judge of all, and acts in that capacity, is the consistent testimony of the Scripture. Amen. Basa po, Genesis 18:25. Malayo nawa sa iyo ang paggawa ng ganito, na ang banal ay iyong patayin kasama ng masama. Ano pat ang banal ay mampara sa mga masama, sa masama. Malayo nawa ito sa iyo. Di ba gagawa ng matuwid ang hukom ng buong lupa? The judge of all the earth. Diba? Binanggit patungkol sa Diyos, ano? Tinawag siyang, He is called the judge of all the earth. Sa Judges 11:27, the Lord, the judge, no? Ang Diyos daw po ang hukom, ano? Sa mga hukom yun, judges galing yun, ano? Sa aklat ng awit, 9:7, mababasa po natin, He had prepared His throne for judgment. Oh. Diba? Inihahanda niya ang kanyang trono para sa paghatol. No? At si Paul, nang siya po ay inspired ng Holy Spirit, Paul calls him the Lord, the righteous judge. Oh. Makatarungang hukom. Hindi lamang yun, no? Hindi lamang righteous judge eh. And God, the judge of all. Amen? Sa 2 Timothy 4:8, Buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong ng katwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa Tapat araw na yaon. hukom. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Amen. Amen. And to all who love His appearing. So, God is the judge of all. 2 Timothy 4:8. About Hebrew 12:23. 23. Ito po sinasabi sa Hebreo 12:23, sa pangkalahatang pulong at ng iglesia, ng mga panganay na nangatatala sa langit at sa Diyos na hukom ng lahat, at mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal. Sa 10:31, sabi ron, and in this connection, he warns that it is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Amen. Hebreo chapter 10 verse 31. Basa nga po doon.
Kakilakilabot na bagay ang mahulog sa mga kamay ng Diyos na buhay. Kakilakilabot na bagay ang mahulog sa mga kamay ng Diyos na buhay. Amen. So ba pwedeng mahulog? Pwede po. Wala, hindi po. Tapos pag nahulog, kakilakilabot. Wala. Ibig sabihin nasa para mawala o maalis, matanggal. Wala pa sa presensya ng Diyos. Oo. Wala. Mga katakot. Ibig sabihin nasa presensya ka na ni Lord, nasa kamay ka na ni Lord. Pwede bang malaglag? Ay bakit sabi nila wala na paglaglag? Seryoso. Diba? Yung sanguso lang. Kristiyanong sanguso. May mga ganong no? It is fearful, kakilakilabot, nakakatakot, na bagay yung mangyari sa isang tao, no? To fall into the hands of the living God. Oh. Tingnan nga po natin 10:26 ng yung kasunod yan, nung nauna. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. Oh, kita mo, no? Okay, sabi ron, no? Wala nang hain. Kapag ka sinasadya yung kasalanan, matapos mong malasap, maranasan, di ba? Tapos mong matanggap, Matanggap. pagkakilala ng sa katotohanan. So, Yung sinasadya na tapos yung sasadyain mo yung paggawa. Kasalanan. O parang in-enjoy mo yung paggawa ng kasalanan. parang inayin mo siguro, no? Alam mo yung policy. Kaya pumasok yung 10:31, no? It is a fearful thing Nakakatakot eh. Ang mahulog sa kamay ng Diyos. to fall into the hands of the living God, ano? Kakilakilabot na ba? Kakilakilabot daw, no? Mahulog sa mga kamay ng Diyos. How about, 2 Peter 2:20 hanggang 22. 2 Peter. Sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakas sa mga pagkahawa sa sanglibutan sa pamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo ay muling mahalugluhan at madaig niyaon ay lalong sumasama ang huling kalagayan nila kaysa ng una. Hanggang alam, Bishop? 22. Sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katwiran kaysa pagkatapos ng makakilala ito ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Nangyari sa kanila ang ayon sa kawikaang tunay na nagbabalik na muli ang aso sa kanyang sariling suka at sa paglulubalog sa pusali ang babaeng baboy na nautasan. So, what happened? Di ba ito yung mga talata na parang pwedeng gamitin sa mga once save, always save? Pwede, Bishop. Di ba? O, di ba? Palibasa, Hindi pwedeng one save. Nakalasap na di ba? Mga nakalasa. Okay. Enjoy ka na. Pinag-ahawakan yan eh. Di ba? Oo. Kataparan yun eh. Di ba? Kasi Hindi ba nila nababasa itong mga talata na ito? nababasa rin pero ilalaban pa rin talaga. Oo nga eh. Kanino sinabi ni Paul yan? Ay, ni Peter yan. Itong 2 Peter, di ba? Sa mga dating nakalasap. Di ba? Nakalasap na. Oo. Natin, second. Sa kanila kasi yung extreme time days. Kahit gumawa ka ng lahat ng kasama. Dati yung nagawa ko talagang yung agawin na palibog sa amin. Agawin na talagang. So yung kanilang ligtas na po. Oo nga di ba? Pero ano sabi? 2:20 hanggang 22 English version. Sabi po rito, for if after they have escaped the defilements of the world by the knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ. O nagkaroon ng knowledge, Nakalaya sila, no? Naka-escape sa defilement ng world, ng mundo. Paano sila nakalaya? Dahil nga sa knowledge of the of the Lord, Knowledge of the Savior Jesus Christ, They are again entangled in them
and are overcome, the last state has become worse. Nagiging mas masahol pa, no? Masahol pa. Sa dati nilang kalalagayan, for them, than the first. Verse 21, for it would be better for them not to have known the way of the righteousness. Oh, mas mainam daw sa kanila na hindi nila nakilala si Christ. Diba? Oh. Bakit? Sabi nga than having known it, to turn away from the holy commandment handed on to them. Verse 22, it has happened to them, according to the true proverb, a dog returns to its own vomit, and a sow after washing returns to wallowing in the mire. Oh. Sabi sa ano, Ibig sabihin, ano? yung mga duwag. Mga dating masama, nakakilala kay Lord, Tapos bumalik pa ulit. tapos bumalik, na-defile uli ng mundo. Anong sabi sa Bible? Mas nagiging masahol pa sila Masama. sa dati nilang kalalagayan. Diba? At nangyayari sa kanila yung kasabihan. Ano yung Proverbs? Naglulublog yung baboy. Sa Pag baboy, putikan. Tapos yung asong sumusuka, kinakain ulit yung suka. Kanilang sariling suka. diba? Sabi rito, at nangyari sa kanila ang ayon sa kawikaang tunay na nagbabalik na muli ang aso sa kanyang sariling suka. At sa Suka. paglulubalog sa pusali ang babaeng baboy na nahugasan. Oh, yun nga So, ibig sabihin, even Christian, diba? Pwede pong malaglag sa kamay ng Diyos ng buhay. No? Pag sinabing nalaglag, ibig sabihin, nakakapit dati, nakadikit dati. Dati. Di ba? So, Save mo eh. Save mo eh. Dahil sa ano, wala tayong save. kaya, ibig sabihin tingnan nyo maraming mga nabahaginan tayo ng salita ng Diyos. Nakasama rin natin sa paglilingkod kay Lord, di ba? Oh. Kami, meron mga ganyan Bandang huli, naging saksi ni Jehovah. Nagbabasa siya ng Bible, Tapos, naging iglesia ni Cristo. Naging iba na doktrina. Si Cristo at saka si David, isa lang. Oh. Kita mo yung mga nagkatuan. Oh, si Cristo tao. Di, what happened? Ligtas o hindi? Hindi. Di ba? Dating dating masigasig na naglilingkod sa Kristiyanong pananambahan. Pero naiba, nalihis yung kanyang pananampalataya. So, yan po yung mga kaganapan. Sabi nga, direct judgment committed to the Son. It is not God the Father, however, but God the Son, who will have direct charge of the future judgment of mankind. The Apostle John, by the Spirit, records our Lord's own words as follows. Sabi nga, hindi raw po si God the Father, kundi si God the Son. Siya ang direct charge sa future judgment. No? Amen? Oh. Kaya sabi ni Pablo, ay ni John, in 5:22, for the Father judged no man, but had committed all judgment unto the Son. Oh. Di ba? Sinong hahatol? Sino ang maghuhukom? Ang Diyos. Sa pamamagitan ni Kristo Diyos. Di ba? Ni Kristo Diyos, Di ba? Kaya nagalit yung mga pariseyo kay Jesus. Ito po, kunin yun, di ba? Naniniwala ka ba na ang Diyos ang hahatol? Opo. Sige, basa.
Ayaw niyo maniwala Diyos si Kristo. Oh. 5:22 ng Juan. Oh. Sabi diyan hindi si God the Father ang hahatol. Ipinamahala niya, no? Committed ito, yung paghatol na ito sa kanyang bugtong na anak. No? Sa Diyos na si Kristo. Yeah. Yan po How about 5:27 ng John? At binigyan niya siya ng kapamahalaang makahatol sapagkat siya'y anak ng tao. Dito, no? And had given him authority to execute judgment also. Bakit? Because he is the Son of Man. Yan. Paborito niya. Pagka nakabasa kay Son of Man na lang talaga. Tao lang talaga. Tayo po, naniniwala tayo, biblical speaking, tinawag siyang Son of Man, anak ng tao, naging anak ng tao. Dapat din kayo maniwala na He is the Son of God. Anak ng Diyos. Diyos na nagkatawang tao. Yung dapat balance na pananaw. Hindi yung isang aspetong pananaw lang. So, this is reasonable for a Son of God and Son of Man. Our Lord has both the right and the qualification to judge men. Reasonable daw. No? Bilang anak ng Diyos at anak ng tao. No? Kaya meron siya talagang right and overqualified o qualified talaga para humatol do sa mga tao. Di ba? Okay. Basa nga po. Pastor Berinya, basa itong sumunod na paragraph na ito. Peter declared to Cornelius and his household that it is Christ who was ordained of God to be the judge of quick and dead. Acts 10:42. And Paul adds his confirmation to this. In his defense before Agrippa, he declared that God had appointed a day in the which he will judge the world in righteousness by the man who he had ordained. Acts 17:31. Again in 2 Timothy 4:1, he referred to the man who had he referred to the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead, even the judgment at which the service and conduct of believers will be dealt with. He twice called the judgment seat of Christ. Roma 14:10 and 2 Corinthians 5:10. Okay. So, basa nga po Acts 10:42. Acts 10:42. At sa amin, ipinagbilin niya na magsipangaral kami sa bayan at saksihan na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at ng mga patay. No? Siya, sinong siya? Si Christ. Opo. Christ was ordained by God the Father. No? Ordained of God. Ordaining for what? To be judged. No? Maging hukom ng mga buhay at saka ng mga patay. At merong confirmation kay Paul. Diba? Na sabi po na 17:31. Diba? In connection doon, sabi nga to this in his defense before Agrippa, Paul declared that God had appointed a day, no, nagtakda ng araw na kung saan hatulan daw ang mundo, di ba? In which he will judge the world in righteousness, no? By that man, referring to our Lord Jesus Christ, whom he had ordained. Amen. So si Kristo ang hahatol. Pinagkatiwala na ng God the Father. No? Siya yung makatarungang hukom. At sa 2 Timothy 4:1, referring to the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead, even the judgment at which
the service and conduct of believers will be dealt, he twice calls the judgment seat of Christ. O, merong judgment seat of Christ. So, sino yung hahatulan doon sa judgment seat of Christ? To the believers. Oh. Tao, maniwala, pero lumayo. Oh. Umiwalay. Doon sa sa hatol sa judgment seat of Christ. Ano po ang sinong hahatulan? Yung mga Kristiyano. Mga Kristiyano. Opo. Ano ang hihahatol sa kanila? Yung ano Paparusahan pa sila? Puro sa kanilang ginawa. May parusa ba? O parusa ba yung hatol doon na ibibigagawad ng Panginoon? Ano po, ang pinakaano Sa Bema Judgment? Bema Judgment ba tawag diyan? Judgment Seat of Christ? Kasi iba ang Great White Throne Judgment eh. Ito mga kutungan na yun. Oh. Corona. Sa kunin. So, sa Bema Judgment, ito po ang hahatulan yung mga mananampalataya. Pero hindi hahatulan para parusahan. Yung sila sa labas. Ang hatol para bigyan ng gantimpala Ah, ang mga mananampalataya. Kaya ako yun. Iba't ibang gantimpala ang kanilang mararanasan. Pag masipag ka, pag marami kang pagka soul winner ka, may gantimpala ka. Pagka ikaw matino kang pastor, may gantimpala ka. Crown of ano yun? Ano yung crown of glory sa mga pastor, ano? Sa 1 Peter 5. So, pag soul winner, may gantimpala yun. So, may yun po yung mga mararanasan ng mga Kristiyano. Yes. Okay? Hindi para parusahan, ulitin ko po, no? Kundi para, bigyan ng gantimpala. So, how about the coming day of judgment? Basa nga, Pastor Joel. Okay, according to judgment. Whereby is judgment to be distinguished from that judgment comes of which point reason depends. There is, for example, the judgment of the word of contrary, the again the series of the word of contrary, according to John chapter 12, verse 21. There is also the judgment of the believers, all which are in this death in Christ. Romans chapter 6, verse 2 and 3, the believer's judgment of himself, according to 1 Corinthians chapter 11, 21, etc. Then further will be a future judgment on earth, of Israel and other nations, Matthew according to Matthew chapter 24, verse 27, and Matthew chapter 25, verse 26. But beyond all this, there still lies a judgment which will take place after the present life is over, except for those whose sins have already been dealt with by grace through the vicarious death of Christ. It is of monetary that Apostle Paul declares. Okay. Merong bangko. Sige, tuloy mo yan. Sabi ko, may mga iba't iba, variety ng paghatol na naka-distinguish o naka-alis na rin. Sa paghatol na yun, katulad yung sinabi ni Pablo, yung which Paul is submitted, yung reason ni Pablo kay Felix, na binigyan ng example na yung merong paghatol sa Word of Calvary. That's the seal of the Word of Christ. Meron yung paghatol na sa mga believers kung sa kanilang dating likas na old nature nila in that with Christ. Tapos meron din judgment sa mga believers sa kanilang mga sarili. Then meron din judgment o paghatol sa future judgment sa mundo, sa earth, sa mga sa buhay na mga nasyon. So, meron mga iba-iba mga judgment, paghatol. The coming day of judgment. So, ano yung, basa nga po sa John 12:31.
John 12:31. Ngayon, ang paghatol sa sanglibutan ito, ngayon, ang prinsipe ng sanglibutan ito ay palalayasin. Okay, so merong paghatol saan? Sa prinsipe ng sanglibutan. Prinsipe ng sanlibutan ito. Ano pa? Ang sa sanglibutan. Sabi niya, Pati yung mga tao sa sanlibutan. ito. Oh, sabi uli ng 12 ano, no? 31. Now is the judgment of this world. Okay, sabi diyan, tapos natin yung basa. Flash out. Verse 27, Now my soul has become troubled, and what shall I say? Father, save me from this hour. But for this purpose I came to this hour. Father, glorify your name. Then a voice came out of heaven. I have both glorified it and will glorify it again. So the crowd of people who stood by and heard it were saying that it had thundered. Others were saying, an angel has spoken to him. Verse 31, Jesus answered and said, this voice had not come for my sake, but for your sakes. Now, ito na, judgment is upon this world. Now, the ruler of this world will be cast out. Amen? So, kanino ano yung judgment? Doon sa mundo, no? Sa mundo nila. Na sa panahon na yon, instead na manampalataya, maniwala ang mga tao sa Panginoong Kristo, hindi sila naniwala, di ba? Hindi sila sumampalataya. So, merong judgment of the world of Calvary. No? During the time of our Lord Jesus Christ. Kaya, ang judgment doon sa mga tao doon, yung kanilang kasalanan, sabi diyan sa 12:31, in connection to our Lord Jesus Christ. Yung ginawa nila kay Christ. Di ba? Sa halip na sampalataya, pinatay pa nila. Di ba? Oh. Tapos meron pang another judgment. Basa nga po, Romans 6:2 and 3. Huwag nawang mangyari tayong mga patay na sa pagkakasala. Paano nga tayo mabubuhay pa riyan? O hindi ba ganinyo nalalaman na tayong lahat ng mga mabautismohan kay Kristo Jesus ay nangabautismohan sa kanyang kamatayan? Yon. So, ano itong klaseng judgment ito? Sabi, there is also the judgment of the believer's old nature in his death with Christ. Amen? Yung ating lumang pagkatao. So, it is all about the believer's judgment of himself. Yan ang mahirap, di ba? Dapat talagang yung old nature natin, sabi ron, patay na eh. Kaso nabubuhay eh. Yan ang mahirap doon, no? Di ba? Maraming pastor na Kaya nga eh. About 1 Corinthians 11:31. Datapwat kung ating kikilalanin ang ating sarili ay hindi tayo hahatulan. Kita nyo, no? Meaning to say, ito yung the believer's judgment of himself. Dapat siyasatin natin yung mga sarili. Kaya pati yung pagganap ng banal na hapunan, hindi basta-basta ito ginaganap ng mga na pagka hindi ka capable o hindi ka karapat-dapat, huwag ka na lang gumanap. Oo. Di ba? Kasi every time nagaganap ka, May hatol hindi mo sa nang sarili. pinapahalagahan. Oh. May hatol sa sarili. Sino humahatol? Ikaw ang hinahatol mo yung sarili mo. Hatulan ka ng Diyos. Binabaliwala mo. Hindi mo pinapahalagahan ng banal na hapunan na yan. O yung, kasi pag banal na hapunan, referring sa ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Di ba? So, dapat yan, kaya nga banal, dapat magpakabanal. Amen? So, meron din pong tinatawag na, kita nyo, iba-iba yung judgment, no? Yung judgment, doon sa world of Calvary, merong judgment in connection doon sa
sa mga mananampalataya about themselves, May judgment doon sa old nature, ng mga mananampalataya. At meron din pong another judgment in Matthew 24:27 hanggang 25:46, Sabi ron, there still lies a judgment for sins which will take place after the present life is over, except for those whose sins have already been dealt with by grace through the vicarious death of Christ. Vicarious death of Christ, So, it is of mankind in general that Apostle Paul declares in Hebrew 9:27. Sabi ron, it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. Amen? Nakatakda daw ang tao na mamatay minsan. Diba? At pagkatapos mamatay, merong judgment, may paghuhukom. O kaya, akala ng tao, pag namatay na sila, o nagpakamatay, tapos na ang paghihirap. No? Maliwanag po na appointed ka na minsan ka mamatay, pagkatapos pumamatay, may paghuhukom. Amen? So, kaya hindi totoo po na rest in peace yung mga namatay na wala kay Christ. Di ba? Talagang wala pong pagka-Kristiyano lang po ang meron pong rest in peace. Thus our Lord referred to the day of judgment as something beyond His pre-millennial judgment of the living nations. For in that day, He said, it will be more tolerable for the people of the land of Sodom, who had long since died, than for His rejectors. In Matthew 10:15. Amen? So, sige po. Sa katotohanan, sinasabi ko sa inyo, higit na mapagpapaunanhinan ang lupa ng Sodoma at ng Gomora sa araw ng pamumukom kaysa sa bayang yaon. Okay, so again, in Matthew 12:36, He evidently referred to the same judgment when He said, but I say unto you, that every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. Ano naman ang hahatulan dito? Mga pananalita na walang kwenta, walang kabuluhan. Diba? Na sinabi niya, meron pong hatol na magaganap. 2 Peter 2:9 and chapter 3 verse 7. Basa po. Kung sinasabi sa Peter 2:9, ang Panginoon ay marunong magligtas ng mga banal sa tukso at maglaan ng mga di matuwid sa ilalim ng kaparusahan hanggang sa araw ng paghuhukom. Okay. So, chapter 3 verse 7. Ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamagitan ng gayunding salita ay iniingatang talaga sa apoy na itinataan sa araw ng paghuhukom at ng paglipol sa mga taong masama. Okay, so meron prepare talaga, no? May paglipol, naka-prepare, nakatakda. So, sabi nga Peter also declares that God will reserve the unjust. Meron palang reservation. Reservation to what? Doon sa mga liko. No? Unto the day of judgment. Anong pong judgment ito? To be punished. Para parusahan. So, and refers further to the day of judgment and perdition of the ungodly men.
Amen. Amen. So, ngayon po, meron ba makakaligtas diyan? Wala. None can escape God's judgment. Amen? Wala makakaligtas diyan. Kasi makatarungang hukom siya. Hindi ka pwede makapagtago. Di ba? Hindi mo po pwede itago kasalanan mo diyan. Basta nga, Pastor Nards, kayo po. Alin po? None can escape sa baba po. God's judgment. God's judgment. The judgment of believers. In Genesis 18:25. 18:25. Genesis. Malayo nawa sa iyo ang paggawa ng ganito, na ang banal ay iyong patayin kasama ng masama. Ano pat ang banal ay mampara sa masama. Malayo nawa ito sa iyo. Di ba gagawa ng matuwid ang hukom ng buong lupa? Amen. So, sabi nga no one, no? None can escape God's judgment. In Genesis 18:25, God is called the judge of all the earth. In Hebrew chapter 12 verse 23, God is called the judge of all. Again, in Romans 3:6, Paul states that God will judge the world. No? The fact that believers have already been judged in Christ only emphasizes the fact that none who have not thus been judged will escape the judgment to come. That all are subject to God's righteous judgment. Amen? Okay, so pakibasa ngayong another paragraph sa ilalim niyan. Some annihilationists deny that there will be a resurrection of the unsaved dead and argue that therefore they cannot be judged. Other annihilationists, if they carried the argument for the destruction of the unsaved to their logical conclusion, will have to say the same. But if the scripture are clear, or in anything, it is a fact that there will be a resurrection of the unjust, as well as of the just. Act 24:15. Indeed, our Lord distinctly state that they that have done evil will come forth in the resurrection of the nation. Okay. Judgment, John 5:29. Basa nga po 5:29 ng Book of John. John 5:29. Ang sinasabi sa John 5:29, at magsisilabas ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay, at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. Oh, di ba? Oh, merong ano, di ba? May pagkabuhay na maguli sa mga masama at may pagkabuhay na maguli sa mga matuwid para bigyan ng gantimpala mga matuwid. Ang mga sama naman para hatulan, no? Final destination na 'yan. So, kaya yung mga doktrina ng mga annihilationists na nagde-deny sa tinatawag na resurrection ng mga unjust o mga unsaved, wala na raw pong resurrection, wala na raw pong pagkabuhay na maguli. Gusto namin sabihin sa inyo, biblical speaking, mali kayo. Wala sa katwiran yung doktrina ninyo. Sa inyo hinango yan. Biblical na malinaw po na sinasabi ng Bible, may pagkabuhay na maguli, pareho, matuwid o masama. Ang matuwid para bigyan ng gantimpala
Ang masama para hukuman talaga o hatulan ng totohanan, diretsuhan na. Kaya hindi totoo yung yung tinatawag na napupugnaw na yung masama. Parang natapos na yung kanilang mga kasamaan. Meron pong paghatol sa kabilang buhay, kaya wag niyo po itong maliitin yung subject na pinag-usapan natin ngayon. Mahalaga kaluluwa po ninyo. Mahalaga ang eternal life o eternal death, Yung kaparusahang walang hanggan, Kamatayang walang hanggan. At yung everlasting life sa piling naman at presensya ng Diyos. Amen. So, our Lord is repeatedly called the judge of the quick, o yung mga buhay, and the dead, Paulit-ulit po yan. Acts 10:42, 2 Timothy 4:1, 1 Peter 4:7, and as we have seen, the judgment appointed for mankind. So, apart from Christ, is to take place after death. Pagka namatay ka, wala ka kay Kristo, ayun na. Kawawa, kahabag-habag, kalunos-lunos ang mangyayari. Let no man therefore entertain the unfounded hope that he can reject the Savior and yet escape being judged for his sins. If God could save even one soul on the grounds of His compassion alone, apart from the death of Christ, He could save all men, all, on the same grounds. And the death of Christ would then prove to have been the greatest blunder, the greatest crime ever committed. So, ano ang ibig sabihin itong mga pangungusap na ito? Nasabi roon, wala raw pong sino man tao, na o pwede i-entertain yung walang basihan na pag-asa na ito, na po pwede lang i-reject ang Panginoon. When they rejected the Lord Jesus Christ, may escape nila yung judgment for their sins. Unfounded po yan. Wala pong basihan yan. When you reject the Lord Jesus Christ, kawawa ka. If God could save even one soul on the grounds of His compassion alone, diba? So, apart from the death of Christ, pwede ba yun? Ang Diyos daw po, pwede siya magligtas dahil naawa lang siya. Nahabag siya. Na hindi salang-alang ang kamatayan ng Panginoon Jesucristo. Wala pong basihan po yan. Ang basihan po ng Bible, ang daan at paraan ng kaligtasan ay ang kilalanin, panampalatayanan na ang Panginoon Jesucristo ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo dahil sa pagtubos sa iyong kasalanan. Amen? Kung hindi mo isasalang-alang yan, walang kaligtasan ng tao. So, ganyan po kahalaga yung pinag-usapan natin. So, let self-righteous Christ rejectors then ponder soberly over the words of the Spirit through Paul. Romans 2:3, basa. Romans chapter 2, verse 3. At iniisip mo baga ito, o tao, na humahatol sa mga nagsisigawa ng gayong mga bagay at ginagawa mo ang gayon din, na ikaw ay makatatanan sa hatol ng Diyos. Okay. So, malinaw po, Sabi, think thou that thou shalt escape the judgment of God. So, kaya, doon sa mga self-righteous, sabi nga let self-righteous, yung mga rejectors ng ating Panginoon sa Kristo. Di ba, yung mga tao na, maliligtas ako dahil matuwid ako, mabait ako, matulungin ako, nagpagawa ako ng mga simbahan.
na donate ako, di ba? Tapos hindi mo naman kilalanin si Christ. Ay, hindi po pwedeng gano'n. Hindi ka makakatakas sa hatol ng Diyos. Amen. So, every believers or believers already judged for their sins. Basa nga po ang 13:39 ng Acts. At sa pamamagitan niya, ang bawat nananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay. Nasa mga ito'y hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. About Ephesians 1:6. Verse 1:6. Sa kapapuri ng kaluwalhatian ng kanyang biyaya na sa atin ay pinagkaloob na masagana sa minamahal. Colossians 2:10. Colossians 2:10. At sa kanya kayo'y natuspos na siyang Pangulo ng lahat ng pamunuan at kapangyarihan. Okay. Sabi nga as we have intimated all true believers will escape this judgment for sins. Bakit? Since their sins have already been dealt with on the cross, and they now stand before God justified from all things. Opo, no? Justified na. Atalaya sa Acts 13:39. Accepted in the beloved. No? Nakalagay yan sa Ephesians 1:6. At sabi pa sa Colossians 2:10, complete in Him. Amen? So, in Hebrew chapter 9 verse 27, sabi lang, so Christ was once offered to bear the sins of many, and unto them that look for Him shall He appear the second time without sin unto salvation. Amen? Ngayon po, pag-usapan natin the judgment of believers as Christians. Oh. Basa nga po. Pastor Joel. Sige nga, ikaw na. The judgment. Baba. Judgment of believers. Christians po. But believers. But believers will stand before the Bema. Bema ba yan? Oh, yan. But believers will stand before the Bema of God's mercy of Christ in life in the conduct of Jesus Christ. Some of suppose that the use of the word Bema in this nation use, but not for bayan, but only the reading out of the words is in view. Since Bema is secular, the use of the deeds that is from which the judges of the Greek athletic and the wider the choices of the winners. This, however, is not the only use of the word Bema in secular. In Scripture, the word is used at least 3 times. The judgment seat of balance according to Matthew chapter 27, verse 19, and then chapter 19, verse 19, Acts chapter 18, verse 12, Acts chapter 17, Acts chapter 17, Acts chapter 25, verse 6, Acts chapter 17. Never in connection with the reading out of our words alone. It is significant to be sure that in connection with the judgment of the believers' words, the Spirit used word which was also used in connection with the widening crisis. It is significant too that the word Bema is never used in connection with God's judgments on how God said. However, it is not the word primarily but the context which in each case establishes the character of the judgment referred to. The word Bema is used only twice in relation to the judgment of the believer's words. With the subject is attending with the imposed judgment word of the believer's words. The subject is attending with the imposed says, these passages therefore it means not so much. Wherever men are judged as what they are judged for. Okay, ano to itong judgment of believers?
bilang mga mananampalataya, anong klaseng judgment ito? Ayon diyan. What kind of judgment? Giving out of rewards. Hmm? Giving pagbibigay ng Gantimpala. gantimpala. Sa mga gumagawa ng mabuti. Gantimpala, Sa mga gumagawa. hindi para parusahan. Bigyan ng gantimpala. Di ba sa 1 Corinthians chapter 3, bababasa natin doon, lahat ng mga ginawa natin o gawa natin, dadaan sa apoy. Pagdaan sa apoy, pwedeng dumaan na natili. Meron naman dumaan sa apoy, pagdaan sa apoy, tupok. No? Pero, hindi ibig sabihin, mawawala kaligtasan mo. Ang ibig lang sabihin doon, pag nanatili ang gawa mo, may award, may reward, may gantimpala. Di ba ba? So, yun ang tinutukoy diyan. It is an awarding. Hindi hatol na para parusahan, kundi magbibigay ng gantimpala. Kaya sa bawat mananampalataya, pagka ikaw ay gumagawa from the bottom of your hearts, marami kang award or reward. No? Yun ang Bema Judgment. Sa Bema Judgment, Kristiyano lang ang nandiyan. Mga mananampalataya lang. Siyempre, paramihan ng reward or award. It depends upon the work that you have done. Yes. No? When you are here on earth. Diba? So, yun po. At hindi lang no? Minsan, marami kang gawa, pero hindi mabukal sa kalooban. Sunog lang. Yun. Di ba? Yun. Nawala na saysay. Mayroong gawain doon. Oo. Tulog ka. So, ang may gantimpala lang, yung mga dumaan sa apoy na gawa, na ginawa natin, ginagawa, ministry, like for example, yun ang bibigyan ng gantimpala. Amen? Amen. So, okay? Yun po yung sabi nga, some have supposed that use of word bima, no, ginamit ang bima, in this connection proves that no actual trial, but only giving out of rewards is in view. No? Giving out of rewards, not trial. No? Sa secular daw na Greek, ito na po ay ginagamit na kung saan yung mga judges at the Greek athletic events awarded the prizes to the winners. No? Awarding. Kaya pagka ikaw nagsipag, di ba? Meron tinatawag na first prize, second prize, third prize, o consolation prize. No? But it is an awarding. Yan po ang ibig sabihin. How about a meeting in the air? Ito, meeting in the air. Basa nga po 1 Thessalonians 4:13 hanggang 18. 4:13 hanggang 18. Sige po. Ngunit hindi namin ibig na kayo hindi makaalam, mga kapatid, tungkol sa nangatutulog upang kayo'y huwag manumbay na kaya ng mga iba na walang pag-asa. Verse 14, sapagkat kung tayo'y nagsisinampalataya si Jesus ay namatay at nabuhay na magmuli, ay gayon din naman ang nangatutulog kay Jesus ay dadaling ng Diyos na kasama niya. Verse 15, sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon na tayo nangabubuhay na nagtitira hanggang sa pagpaparito ng Panginoon ay hindi tayo mga uuna sa anumang paraan na nakatutulog. 16,
sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bumuhay na magmuli. 17, kasama nila sa mga alapa upang salubungin ng Panginoon sa hangin, at sa gandoy nasa sa Panginoon tayo magpakailanman. Amen. So, meeting in the air, ano? Ito yung, ano to, rapture? Di ba? Parang rapture. O, inilalarawan dito yung mangyayari, no? Tingnan nga natin. 1 Thessalonians chapter 4 from verse 13. Ito. Ang sabi roon, but we do not want you to be uninformed, brethren, no? About those who are asleep, yung mga natulog o patay na, di ba? So that you will not grieve as do the rest who have no hope. Parang hindi kayo malungkot. Katulad ng iba na nalulungkot, yung mga walang pag-asa. Tapos sabi, for if we believe that Jesus died and rose again, even so God will bring with Him those who have fallen asleep in Jesus. Ano yung solusyon? If we believe. Ano yung pananampalataya? Na si Kristo ay namatay at muling nabuhay. Sila rin ay bubuhayin na maguli. Amen? So, for this we say to you, by the word of the Lord, that we who are alive and remain until the coming of the Lord will not precede those who have fallen asleep. Sinasabi ko ito sa inyo na sa pamamagitan ng salita ng Panginoon na tayo mga buhay pa ay hindi mauuna. O, nauna na nga sila eh. Di ba? Hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon na yun nga, will not precede those who have fallen asleep. Verse 16, for the Lord Himself will descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Dead in Christ. Bubuhayin na maguli. Then, we who are alive and remain will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. So we shall always be with the Lord. O, yun na. Doon na tayo, no? Sama na tayo ng Panginoon, always. So, tanong, will there then be a judgment in heaven with all the remorse and shame that must necessarily accompany it? Evidently not in heaven. We believe this judgment will take place at our meeting with the Lord in the air. Oh, in the air, ah? So the word meet, yung salitang meet, 1 Thessalonians 4:17 does not refer to a chance meeting. Oh, bagkos, anong klaseng meeting ito? It is a planned meeting. No? Talagang plano ito, planado ito, di ba? Hindi yung nagkataon lang. Thus some translators have rendered this passage, we which are alive and remain shall be caught up together with them for a meeting with the Lord in the air. Amen? So, just where in the air? O, saan? This meeting will be held. We do not know how, nor how long it will last. No? Basta merong ganong meeting, ano? Hindi natin kung gaano katagal, kung saan, ano? Pero nasa air. Not in heaven. No? Pero after ng meeting with the air, punta na tayo sa langit. Forever na yon. Amen? At mauuna na bubuhayin yung mga namatay. Pagkatapos yung mga buhay. Kaya ito yung ano yung reunion, heavenly reunion, di ba? Magkakaroon ng reunion ng mga kamag-anak, yung mga namatay na Kristiyano, at yung mga buhay na Kristiyano. Eh, paano kung hindi ka Kristiyano? Hindi ka kasali dyan. Oo. Ang hahantayin mo, pagkabuhay na maguli, para hatulang ka, daling ka sa lake of fire. So,
Oo. Ang mga unbeliever, wala sa bima. Wala. Sila ay nasa great white throne. Oo. No? So, sabi nga ni Paul sa 2 Timothy 4:7 and 8, I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. Amen. Henceforth, there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also that love His appearing. Amen. Oh. Ikaw ba ay naghahantay sa muling pagbabalik ng Panginoon? Yes. No? Nasasabi ka ba sa muling pagbabalik ng Panginoon? Amen. No, kung ikaw ay kasama sa nasasabi sa muling pagbabalik ng Panginoon, kasama ka sa bibigyan ng gantimpala ng Diyos. Amen. Na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay makatarungang hukom. Amen. So, that's all po muna for today. Amen. Next time na lang, tapusin natin ito. Thank you for your time. Meron pa po kami soba. Alas 2 ang soba namin. Barangay 176B. Pangunguna ng ating kapitan. Kapitan Honorable Barangay Captain Sammy Reyes. God bless po sa bawat isa. Let us pray muna. Pastora Perhinya, process and Lord, prayer. hallelujah. Salamat, Panginoon, sa nabahagi po ng aming nanging lingkod. Thank you po, patuloy mo po siyang pagpalain, Panginoon, upang patuloy po kami, Panginoon, na lalong lumago sa pagkakilala sa iyo at lalo po kami, Panginoon, lumawak sa pagkaunawa ng banal na salita. Salamat po, Panginoon, sa magandang katuruan na ipinagkaloob mo sa amin ngayon. Patuloy mo pong pagpalain ng iyong lingkod. Maging kami, Panginoon, upang aming maibahagi, Panginoon, sa lahat po, Panginoon, ng aming makakaharap, makakadaong upang palad, Panginoon, ang banal na salita mo, aming maipahayag sa kanila. Salamat, Lord, sa iyo po ang lahat ng papuri. Pasasalamat, pagluwala at pagkasipan sa tanging pangalan mo, Panginoon Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Pastora, ano yan yan? Praise. Amen. God bless po sa mga nasa online. Thank you for your time.